Paalala, ang video na ito ay hindi reliyon dahil malapit na magwakas ang mundo. Kailangan na ito buksan at ipaalam sa mga tao sa buong mundo na mayroon nakatago na mga salita. Ito ay galing kay Kristo Jesus. Ang kanyang mga sinasabi ay para sa hinaharap sa darating na panahon. Para sa lahat na magboluntaryo na gawa ng binyo o para sa pagtitipon tungkol sa mga sinasabi ko, ito ang contact number ko, 0953-002-3408. Tawagan ninyo ako, ituturo ko kung saan ito gaganapin dahil marami ang mga tao na dadalo. I-post sa FB para mas marami pa ang makaalam. Ang tawag nito ay tungkulin sa kapwa o misyon. Tanungin ninyo ang inyong partner kung alin ang paniwalaan, ang salita na nakasulat o ang nakalagay sa kalikasan. Ang tawag sa siyo na ito ay irasyo. Tatawa, sasayaw na walang music, magalit, matakot, hindi maintindihan ang maramdaman. Para doon sa gustong sumali, imbitado lahat ang mga tao at mga relihiyon sa buong mundo. Personal ko ito nagagawin. Hindi ito nagaya. Si Kristo Jesus ay nagbigay ng utos o misyon sa kanyang mga disipulos na kanilang ipangaral kung ano ang kanilang nakikita na at nalalaman o natutunan sa kanilang pagsasama dahil sila ay papasok sa langit. Kailangan nila magmisyon. Lahat ng tao na gustong pumasok sa langit ay gumawa ng misyon. Ang hindi, ibig sabihin ay ayaw niya sa langit. Ito ang pinaka-importante o mahalaga sa tao na malaman. Paniwalaan man o hindi, kailangan niyang malaman dahil ang katumbas nito ay kamatayan na susunugin na buhay. Wala akong kapangyarihan, ngunit itinuro sa akin kung paano mangyari ang wakas ng mundo. Paano baguhin ang mukha ng bansang Pilipinas. Paano mabuhay ang mga tao sa bansang ito at matakot sa batas ng bansa. Ito ay mangyayari kapag makausap ko ang Pangulo ng bansa dahil mga galing sa kanya ang utos. Manatili ka ba sa iyong paniniwala o papasok sa langit? Huwag maniwala na si Lucifer ay masama. Siya ang unang anghel na linikha. Walang linikha ang maglalalang na masama. Si Lucifer ay mabait. Siya ang nagbigay ng espiritu ng buhay sa tao. Ito ay ang hangin. Dahil nakalimutan niya na nakapasok siya sa katawan na nakita ng tao, hindi na siya maaari na lumabas pa. Dahil mamamatay siya. Naroon siya ngayon sa dagat. Ang hangin ay nagmula sa dagat. Mayroon itong pamana sa pagpapatunay na galing sa kanya ang hangin. Lahat ng tao, mabata o matanda, ay makakalimot. Yan ang kanyang pamana. Dahil sa relihiyon, tinakpan ang isipan ng tao sa katotohanan, sa kasalanan na kalapastangan. Lahat ng mga tao na mayroon masama na amoy ng hininga at mabaho sa kanyang katawan, kahit gaano pa siya kayaman o makapangyarihan sa mundo, ay hindi palaging masaya dahil kapag nawala na ang inilagay na pabango sa kanyang katawan, ay magsisimula na ang kalbaryo sa kanyang buhay. Ngunit doon sa lupang pangako na nasa Mindanao, ituturo ang lunas nito at iba pa na nasa tao. Nagsisimula ito sa edad na 10 taon gulang. Hindi ito karamdaman. Ito ay normal lang, ngunit malaki ang epekto nito sa tao. Wala itong gamot. Lahat ay pansamantala lang na lunas. Bakit nagkaroon ng tao nito? Yan ay tanda na mahal ng maglalalang ang tao. Ngunit kapag ang tao ay ayaw lumapit sa kanya, hindi siya namimilit. Ang mga kasalanan
ay ang kalapastangan at hindi ito kayang alisin ng tao sa kanyang sarili. Ano ba ang mga ito? Number 1, ang pagdasal ay isang kasalanan o kalapastangan sa maglalalang. Number 2, lahat ng kumakain ng laman o karne ng hayop, ito ay kalapastangan sa maglalalang. Number 3, lahat ng mga relihiyon na nagtuturo ng kanilang sinasamba, ito ay kalapastangan sa maglalalang. Number 4, ang relihiyon na Kristiyano ay nagtuturo na si Kristo Jesus ang Pangulo nito, ito ay kalapastangan sa Kanya. Si Adan at si Eva, isa lang ang kanilang kasalanan, ngunit pinaalis sila sa paraiso sa langit. Ang pagsuway o paglabag sa kautusan ng maglalalang umaylikha ay kalapastangan sa Kanya. Ang sinasabi ko ay mahirap mapaniwalaan at walang maniniwala dahil walang nakikita na masama. Kapag sasabihin ko ito ng personal o aktual, sigurado ako na mayroon epekto ito sa tao. Kahit alam ng tao na ito ay kasalanan, hindi niya kayang alisin sa kanyang sarili. Ang pira ba makaligtas sa tao? Ang sagot, oo, dahil ang pira ang tulay sa kaligtasan. Ang dalawang kulay sa karagatan, ito ay isang tanda o babala para sa wakas ng mundo. Ang sinasabi ko na susunog, ito ay nakalagay sa kalikasan. At ito ang Pilipinas. Nasa bansang ito nakalagay ang mga salita sa panahon. Sasabihin ko kung ano ito. Totoo ito dahil meron makikita at mababasa. Sa lahat na kamatayan, ito ang pinakamasakit, ang masusunog na buhay. Kaya mayroon lupang pangako, ito ang Mindanao, Philippines, para sa kaligtasan ng ay sundin ang mga itinuturo at huwag labagin. Ituturo ko kung bakit tinawag ang bansang ito na Pilipinas. Totoo na sa katapusan ng mundo ay magdidilim at uulan ng apoy. Kung paano ito mangyayari, malalaman ninyo at ito ay papaliwanag ko. Ituturo ko ang totoong pangalan ng maglalalang o may likha at ang pagkasiya, ang tanda ng wakas ng mundo, ano ang kalooban ng maglalalang. Lahat ng mga ito ay nakalagay sa kalikasan. Hindi ito katang-isip, mayroon makikita at mababasa. Iba ang nasusunog sa loob ng bahay dahil mawalan muna sila ng malay dahil sa usok bago pa sila masusunog o matupok ng apoy. Walang uri ng pagdasal, pagsisisi ang makaalis nito. Isa lang ang daan sa kaligtasan para maintindihan o maunawaan ang mga sinasabi ko dahil sa malapit na magwakas ang mundo, mayroon makikita na basihan. I-type sa YouTube Fernando Heavenly News, i-click ang picture ng uploader at i-click ang video. Buksan ang pamagat, ang katotohanan para mapakinggan ang voice over o pagpapaliwanag. Nakasulat ito sa 23 sa iba't ibang wika. Ang voice over ay English. Kailangan ito buksan dahil mayroon walang nakasulat, audio lang ang maririnig sa paliwanag. Sagot at rason. Number 1, paano nabuo ang mga aklat ng Orthodox, Biblia at Quran? Number 2, ano ang mga kasalanan na kalapastangan? Number 3, ilan ang mga kautusan ni Kristo Jesus para sa kaligtasan? Number 4, bakit alam ko ang mga salita na sinasabi ko? Number 5, ano ang tanda ng wakas ng mundo? Number 6, itinuro na ba ni Kristo Jesus ang daan ng katotohanan at ang buhay at ang tanda ng wakas? Number 7, bakit sinabi ni Kristo Jesus na tumawag din kayo sa akin? Number 8, ang linikha ng maglalalang lahat ay mabuti. Saan galing ang demonyo, etc.
Number 9, ano ang dapat paniwalaan? Ang nakasulat o ang nakalagay sa kalikasan. Huwag mag-alala sa dami o laki ng pira na magastos. Ituro ko kung paano ito makabalik ang pira at baka madoble pa. Salamat. Mabuhay.